Duda si Vice President Sara Duterte na maaring batid na ni Pangulong Marcos Jr. ang kalalabasan ng investigasyon ng Independent Commission sa manumalyang flood control project dahil sa pahayag umano nitong hindi na aabot sa tanggapan ng Pangulo ang issue ng nasabing iskandalo at korupsyon. Bagamat kumpiyansa si VP Sara na hindi siya madadawit sa mga kontrobersiya, hindi naman niya iniaalis ang posibilidad na ipilit ng iilan na sangkot ang kanilang pamilya. Samantala, hindi muna nagkomento ang pangalawang Pangulo kung pwedeng maging state witness sa anomalya itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na sa huli hindi malayo na maugnay ang kanyang pangalan maging ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na hindi siya madadawit sa nabunyag na anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Wala naman anyang ganitong klaseng proyekto ang OVP o kahit ang Department of Education o DepEd nung siya pang kalihim nito. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Pero kung ipipilit, tiyakan niyang magagawan ito ng paraan upang maikonekta sila ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, ang nakikita niyang pwedeng gamitin ang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways na iimbestigahan na rin ang CLTG Corporation na iniuugnay naman kay Senator Bongo. Sa tingin ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililink nila. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Bilang reaksyon naman sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi aabot sa Office of the President ang issue na ito ng anomalya sa flood control, sabi ni VP Sara, patunay lang yan na alam na ng Pangulo ang kalalabasan ng mga ginagawang pagdinig. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry. Sa tanong naman kung pwede bang maging state witness sa kaso, si dating House Speaker Martin Romualdez ayaw magkomento ni VP Sara, pero may pasa rin siya. Sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Kinumpirma naman ni VP Sara na isa sa pinaggamitan ng kanilang confidential fund ay ang mga sumbong ng korupsyon sa DepEd. Kabilang rito ang overpriced laptop na natuklasang konektado kay dating Congressman Saldi Ko. Ang kontraktor umano rito, ang kumpanyang konektado kay Ko na SunWest. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Saldi Ko. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ang hamon naman ni VP Sara sa Ombudsman, huwag maging selective sa mga ginagawa nitong investigasyon. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, dito sa naging panibagong pahayag ni VP Sara
parang lumalabas ba na nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-follow up ng katanungan na parang tila hindi pa natatapos ang parang playbook na talagang sisiraan ang pangalan niya, ang kanyang posisyon as Vice President hanggang sa darating ang halalan sa 2028, ganun ba? Yes, yan ang lumalabas, Alex. Mukhang yan na talaga yung plano na sa huli, kahit na maraming pangalan na nauugnay na kaalyado ng kasalukuyang administrasyon yung nasasangkot dito sa issue ng flood control anomaly, sa huli, mga Duterte pa rin yung isisisi o masisisi sa mga nabunyag na anomalya na ito. Oo. Doon sa kanyang pagbubunyag kahapon tungkol doon sa laptop acquisition ng DepEd, handa ba ang kanyang tanggapan na magsumite ng mga dokumento para madiin itong binabanggit niyang isang mambabatas na pagmamay-ari ng SunWest Corporation? Yes, Alex, handa raw sila na makipagtulungan kung sakasakali sa ombudsman. Kung yan ay magdadesisyon yung ombudsman, kasalukuyang ombudsman ngayon na imbestigahan din yung issue na yan. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo.